Eto na ang inaabang-abangan at talaga namang nako, paborito rin ng mga kapatid natin ang segment na Think About It. What's our topic for today, Professor? Alam mo, baby girl, ngayong panahon ng pandemya, aba hindi maitatanggi. Marami po sa atin ang stressed out na. Ang dami nating pangamba, ang dami nating iniisip, ang siste, sa dami po ng ating mga pangambang ito. Agam-agam. At mga problemang hinaharap sa panahon ng pandemya, heto pangat may ilang taong gobyerno na mistulang nagiging pabigat pa sa ating mga kababayan. Ayoko naman pong isipin yung iniisip po ni Chacha madalas, nasabi ko sa kanya, huwag mong isipin yan, na sadya pong may mga taong hindi nag-iisip, walang pakiramdam, o tila baga nananadya. Nanguhuli po ang ilang law enforcement officers, maging ang mga enforcers nga po sa mga tollways ng mga nagmamaneho ng pribadong sasakyan na hindi nakasuot ng face mask kahit na ang driver ay nag-iisa lamang sa loob ng auto. Ang ikinakatwiran po ng mga toll operators, ito'y mandato ng memorandum na nanggagaling sa Land Transportation Office. Ito nga po yung Memorandum Circular Number 2020-2185, Guidelines in the Enforcement of Regulations issued by the Department of Transportation relative to the operation of land transportation in the general community quarantine areas. Ngunit noong palampung Hunyo 10 ng 2020, may ginawa na pong pagliliwanag si DOTR Assistant Secretary Gades Libiran na ayon umano sa LTO, mandatory lamang ang pagsusuot ng face mask sa sasakyan kung may pasahero ang driver. Meaning, lahat dapat mag-face mask pero kung nag-iisa lamang ang driver, hindi mandatory ang pagsusuot ng face mask. Ito po ay para sa mga private vehicles. Di ba? Pero sabi nga, ano ba talaga? Kaya naman po, ilan sa ating mga kapatid ang naguguluhan at ang iba nga po ay nagsabing, natikitan na kami ng reckless driving at pinagmulta ng 2,000 piso. Ang bagay na ito ay pinaabot namin kay Cabinet Secretary Carlo Nograles. At agad naman niyang sinabi na ito'y liliwanagin ko sa IATF. Noong Lunes, nagpadala po sa amin si CabSec Nograles ng DOH Advisory na ang petsa po ay Enero 28, 2021. At dito, nakasaad na yung mga nagmamaneho na nag-iisa lamang o kaya may kasamang mga kabilang sa kanilang household ay maari nang hindi magsuot ng face mask habang nasa loob ng auto. Thank you po kay CabSec Nograles sa kanya pong pagpapadala po ng clarification na ito. Pero sa pinakahuling informasyon naman tungkol dito, sinabi po naman ni Assistant Secretary Edgar Galvante, ang hepe ng LTO, na maaari pa ring sitahin ng mga enforcers ang mga nagmamaneho ng walang face mask, yung mga nagmamaneho ng walang face mask. Ngunit, ito'y para abisuhan lamang daw na mas mainam pa rin ang magsuot ng face mask. At hindi huhulihin at titikitan. Masakit na babatok nyo. Ang naturang Memorandum Circular Number 2020-2185 na may petsang May 12, 2020 at pirmado din po ni ASEC Galvante is by the way still effective as of today. Yan din po ang sinabi ni Attorney Roberto Valera, ang Deputy Director po ng LTO Law Enforcement Service. Sa aming panayam po ni Chacha kahapon, kung saan akin pong binanggit sa kanya na kung sadyang ipinapatupad ang memorandum circular na ito, bakit naman hindi ito maipatupad ng lubusan para sa lahat? Halimbawa, Article 3, Safety Measures, Section 4, Sanitary Measures,
Letter A, under public utility vehicles. Number 1, drivers and conductors shall wear mask and gloves at all times. Akin pong tinanong si Atty. Valera kung nakakita ka na ba, sir, ng jeepney driver na nagmamaneho ng naka-gloves? Siya po'y aminado sa amin na, oo nga wala. Maging mga bus drivers po at konduktor, naka-gloves po ba? Oo nga daw po Hindi nasusunod. Heto pa. Number 6. All public utility buses shall be equipped with thermal scanners for the checking of body temperature. Hindi raw maaring pasakayin ng bus ang sinumang lalagpas sa 38 degrees Celsius ang temperatura. Kayo ba'y nakakita na ng mga konduktor na gumagamit ng thermal scanner sa bawat pag-pick up ng pasahero? Bago pasakayin po. Isinasaad din po sa section na ito na lahat ng operators at drivers ay dapat maglagay ng foot disinfectants na tatapakan ng mga pasahero bago sumakay sa pampublikong transportasyon. Same. Sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, as an example, kayo ba may nakakita na ho ng mga konduktor ng bus na bago papanikin sa bus yung pasahero, meron munang inilalatag na disinfectant? Maging ang mayat-maya po na disinfection requirement sa mga jeepney at bus sa bawat 3 oras na biyahe ay dapat daw ipatupad. Nakakita na ba kayo ng mga tauhan ng LTO na o sino man pong law enforcement officer na sumisiguro po na ito'y napapatupad? Bakit sa mga pribadong motorista, huli kayo kaagad? Samantalang ang pampublikong transportasyon na kailangan din po namang manmanan sapagkat mas marami ang sakay na pasahero at dapat pangalagaan ang public health ay hindi nyo ginagalaw. Bahala na silang magkahawahan? Noong pong Martes nabanggit ko that the law may be harsh, but it is the law. Ito po'y tungkol naman sa Republic Act No. 11229 o Child Safety in Motor Vehicles Act. Maganda ang adhikain ng batas, no debate. At ika ko nga, obligado po tayong lahat sumunod. Ngunit, sa naturang batas din nakasaad na dapat ang DOTR at LTO ay gumawa ng pag-aaral at magrekomenda sa Kongreso kung ano ang dapat na maging sistema sa pagpapatupad nito sa mga pampublikong transportasyon, gaya ng jeepney, bus, taxi, van, school bus at iba pa. At ito rin po ang aking itinanong sa LTO na bakit hanggang ngayon wala pa silang nagagawang pag-aaral. Mahalaga na ito po'y maipatupad ang diwa at adhikain ng batas lalo pat sa public transportation mas maraming pasaherong bata. Bakit sa private gusto nyo kagang agad-agad ipatupad? Sa pampublikong transportasyon, bahala na kayo? Sa usapin po ng Motor Vehicle Inspection System, napakaganda po ng adhikain nito para masiguro na ligtas ang mga transportasyon na bumabaybay sa ating mga lansangan. Ngunit, sa pagpapatupad po ng public-private partnership na ito at pagkakaroon ng mga private motor vehicle inspection centers, ang lahat ng mga centers na ito ay para lamang sa mga pribadong sasakyan na naman. Hindi ho ba't akma ang mga panuntunan na ito nga sana para po sa pangkalahatang kaligtasan? Ang sabi, hindi daw po akma ang mga pinayagang mag-operate na mga PMVICs na ito para sa jeepney, bus, trucks at trailer trucks. Hindi siya daw match. Ibig sabihin, may iba pang dapat ho na mga gamit para ho sa mga sasakyan na ito. Hindi ho ba't mas malagim ang resulta ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga bus at truck?
lalo na po ng mga jeepney halimbawa. Hindi po ba't mas maraming pasahero ang mga bus at jeepney? At mas kagimbal-gimbal ang mga trailer trucks at dambuhalan trucks? Hindi ho ba't dapat mas mauna ang pagsiguro sa kaligtasan ng mga sumasakay sa pampublikong transportasyon? Bakit na naman po dapat mauna ang pribadong sasakyan? Wapakels sa mga commuters? Ngayon pong panahon ng pandemya, malaki pong tulong sana sa ating mga kababayan ang pag-unawa, lalo na po sa mga pangkaraniwang pamilya, sa kanilang gastusin at pakiramdam. At lalo na sa panahon ng pandemyang ito, inaasahan natin na ang mga taong gobyerno, lalo na po ang mga opisyal nito, with all due respect, ay nakakatulong sa paglilinaw sa mga usaping pambayan at hindi sila ang siyang magpapagulo. Sila ang dapat nagpapagaan sa ating kalooban at hindi siyang pabigat. Sila mismo ang dapat na nakakaunawa at hindi nagmimistulang manhid. Sila ang dapat na makapagpapabawas sa paghihirap at hindi sila mismo ang siyang pahirap. Think about it.